makita na ay mga meeting sa tanang Asian country. So next is Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. So kani siya ang leader sa tanang pulis. Mo siya ang leader sa tanang pulis sa tibuok Pilipinas. Siya pud ang representa kung aduna ba'y problema sa ground o kung aduna po'y mga meeting, kung siya ang ipatawag at kung aduna po'y meeting nga ipatawag sa presidente. Sumato siya. Third is Chief Executive of all executive departments, various and offices. So, kung sa province, mao siya ang gobernador, o kung sa municipal, siya ang mayor. Kung sa barangay, ang Chief Executive of all executive departments, various and offices, mao na siya kung ang president, kung sa province, matawag siya nga gobernador. O kung sa municipal, matawag siya nga mayor. O kung sa barangay, matawag na to siya nga kapitan. O kung sa office na po, example is MSWDO or Municipal Social Welfare and Development Offices. O sa MEO or Municipal Engineering Office. O sa Municipal Budget Officer or MBO. O kung ato sa DepEd, siya ang SDS or School Division Superintendent. Mora to siya. Next is the executive Article 7 of the Philippines Constitution, the Executive Department. Section 1 of the Philippines Constitution, that the executive power shall be vested in the President of the Philippines. Being the head of state and head of government, the President of the Philippines has the biggest responsibility in the country. It takes to be a great person to become a president, but what are the qualifications to become one? Article 7, Section 2 of 1987 Constitution speaks the manner of election and term of office. So sa Section 1, sa atong Philippine Constitution, according sa 1987 Philippine Constitution, Article 7, Section 1 is ang presidente adunay dakong responsibilidad sa pagpangatungdan sa pagpangulo sa atong nasod. It takes to be a great person to become a president. Dapat dili siya huyang dapat ang presidente dili huyang ug dapat ang presidente strong siya ug dapat na siya sakto nga baruganan. So mo to siya ang section 1. Section 2, no person may be elected president unless he is a natural born citizen of the Philippines, a registered voter able to read and write, at least 40 years of age on the day of the election, and a resident of the Philippines for at least 10 years immediately preceding such election. So, dapat kung mudalan ka as a president, dapat natawo ka sa Pilipinas or Filipino citizenship. Ang second is, dapat rehistrado ka sa Pilipinas o dapat ka magbasa o sulat. Pagka ikatulo, dapat 40 years old above, mudagan ka as a presidente. Pwede pa ka mudagan as a presidente. Pwede ka mudagan as a presidente. Pero kung 40 paubos, dili sagig ka pwede mudagan as a president. Pagka ikaw dapat napulo ka tuig ka nagpuyo sa Pilipinas. Who shall have the same qualification in term of office, and he elected with and in the same manner as the president. He may be removed from office in the same manner as the president. So, sa section 3 daw is, dapat natay vice president nga
nga gipili sa mga katauhan nga kapareho og kapareha og manner sa presidente. So the vice president pwede siya i-appoint or mapili sa presidente sa mahimong membro sa cabinet. So the vice president may be appointed as a member of the cabinet. Such appointed requirements no confirmation. So dahil daw sa vice president is pwede daw siya i-appoint or mapili sa president nga mahimong cabinet or cabinet. So sa section 4, paragraph 1, the president and the vice president shall be elected by direct vote of the Filipino for a term of 6 years, which shall begin at noon on the 30th day of June, next following the day of the election, and shall end at noon of the same date 6 years thereafter. The president shall not be eligible for any re-election, nor reason who has succeeded as president has served as such for more than 4 years shall be qualified for election to the same office at any time. So sa section 4 daw, ang presidente o vice president dapat ipili. So sa section 4 daw is dapat ang presidente o ang vice president dapat gipili gid sa katawhan pinaagi sa ato mga boto. So ang presidente daw o ang vice president gipili daw gipili na sa mga katawhan pinaagi sa ato mga boto. Nga adunay unom katuig nga termino sa ilang paglingkod nga magsugod gyud ang iyang unang adlaw ug manungpa sa pitsa 30 sa bulan sa Hunyo. Matapos pud siya sa same date o parehong pitsa o bulan sulod sa unang katuig. So sa section 4 daw is naagi daw sa section 4 daw is ang president o ang vice president pili daw sa mga katawan pinagi sa atong mga boto. Na siya unong katuig nga termino sa ilang paglingkod nga magsugod ang iyang pinakaunang adlaw o manungpa sa 30 sa bulan sa Hunyo. Mahuman po siya sa same date o parehong pitsa sa bulan sa sulod sa unom katuig. Ang presidente dili na pwede magpapili og usab. So ang presidente daw dili daw pwede magpapili og usab. Dili na pwede magkandidato isip usa ka presidente or dili na siya pwede mag-re-election or re-elect. Tungod kay ang person who has succeeded as president and has served as for more than 4 years shall be qualified for election to any office at any time. So example dani si former President Duterte, di ba? Nakulong siya dito sa Netherlands. Dito ba sa Netherlands? Basta, nakulong siya. Kaya tungod lagi datong naay nangamatay ng mga tao nga. Naay nangamatay nga tao nga walay mga sala. Dili, naay mga tao nga nangamatay tungod datong war on drugs. So nakulong siya. So si former President Duterte nagpapili og balik si former presidente nagpapili og balik pagka-mayor sa Davao pero dili siya pwede mobalik nga magpapili pagka-presidente. So example is si former President Duterte is nagpapili nga mobalik pagka-mayor sa Davao pero dili siya pwede magbalik or magpapili balik as a president. So powers of the president. Beside the Constitution, the powers of the President of the Philippines are specifically outlined in the Executive Order No. 292S
1987, otherwise known as the Administrative Code of 1987.